The Mysterious Intern. Kabanata 75. Gaya ng inaasahan, ang Unibersidad ng Medisina ng China ay tunay na isang institusyong may mayamang tradisyon at kung saan nagtatagpo ang mga pinakamahuhusay na talino. Si Teacher Pan Mingyan kahapon, at si Teacher Terry Xia ngayon, ay parehong tunay na dalubhasa sa kanilang larangan. Sobrang sarap at nakaka-enjoy pumasok sa mga klase nila. Habang pinagmamasdan si Teacher Terry Xia na malayang kumilos sa entablado at halos hindi man lang sumulyap sa kanyang libro, halos buo na siyang Nagel lecture base sa sarili niyang kaalaman, hindi maiwasan ni Brian Ye na makaramdam ng tunay na paghanga. Sa totoo lang, hindi naman mahirap magturo. Kapag talagang pinag-aralan at naintindihan mo ng lubos ang isang asignatura, kayang-kaya mo itong ipaliwanag. Ngunit ang antas ng pagtuturo ni Teacher Terry Xia ay ibang usapan na. Higit pa ito sa simpleng pagkaalam ng paksa. Upang marating ang ganyang antas, kailangan mong lubusang maunawaan ang buong kurso at isama na halos sa iyong sistema at pagkatao ang bawat kaalaman. Bukod pa rito, kailangan mo ring magkaroon ng napakalawak na karagdagang kaalaman. Hindi na nakakapagtaka kung bakit inirekomenda sa akin ni Brother Chin na piliin si Teacher Xia kahit na hindi naman ito gaanong kilala. Mukhang mas kilala talaga ni Senior Brother Chin ang tunay na galing ni Teacher Xia. Buti na lang at nakinig ako sa payo ni Senior Brother Chin at pinili ko ang gurong ito. Nang maalala ni Brian Ye kung paano siya inirekomenda ni Miss Chin kay Teacher Terry Xia, kinabahan pa siya ng kaunti. Muntik na niyang makaligtaan ang pagkakataong makatungtong sa isang napakahusay na guro at hindi niya maiwasang mapapawisan sa isiping iyon. Sobrang ganda ng dalawang klase na narinig niya kanina. Nagtaka tuloy siya kung ganito rin ba kahusay ang ibang mga subject. Hindi kaya ganito lang din ka-interessant ang mga ito. Kasing husay din kaya ni na Teacher Pan at Teacher Xia ang ibang mga guro. Matapos ang klase ni Teacher Terry Xia, hindi maiwasan ni Brian Ye na magkaroon ng mataas na ekspektasyon para sa mga susunod na aralin. Ngunit ang sumunod na klase na, Pharmacology, ay agad na nagpamala sa kanya ng katotohanan na kung gaano kataas ang pag-asa, doon din naman gaanong kalaki ang posibleng madismaya. Bagamat maayos naman ang antas ng gurong nagtuturo nito at maituturing na kwalipikado, disente naman ang kanyang pagtuturo at walang mali sa mga sinasabi. Malinaw din naman ang mga paliwanag niya. Ngunit dahil sa sobrang galing ng naunang klase ni Teacher Terry Xia, naging mainip at medyo nadismaya si Brian Ye sa klase na ito na tila formal lang at walang anumang espesyal na dating. Kitang-kita rin ang pagbabago sa kondisyon ni na Volt at ng iba pa. Halatang-halata ang pagbaba ng kanilang interes. Noong klase ni Teacher Terry Xia, todo ang sigla at galing nila. Pero ngayong pharmacology na, kahit pinipilit nilang makinig at magsulat ng notes, halatang wala na sila sa mood. Marami pang estudyante ang nakatuluyan ng makatulog. Sobrang halata rin ang pagkakaiba kapag natatapos na ang klase. Noong umalis si Teacher Terry Xia, marami pa ang parang ayaw siyang paalisin dahil sa saya sa klase. Pero nang matapos ang klase sa pharmacology, ang reaksyon ng lahat ay tila, buti naman at tapos na, at nakahinga sila ng maluwag. Noong una, akala ni Brian Ye ay bihira lang makatagpo ng ganitong klaseng klase gaya ng pharmacology, at karamihan ng guro ay kasing husay ni na Teacher Terry Xia. Ngunit nang mapag-usapan nila ito habang kumakain kasama sina Volt, agad siyang kinantsawan at pinagtawanan ng lahat. Sabay-sabay silang napairap sa kanya at sinabing masyado siyang umaasa. Ang totoo, karamihan talaga sa mga guro ay katulad lang ng nagtuturo ng pharmacology. At kung tutusin, maituturing pa ngang magaling ang gurong iyon kumpara sa iba dahil kahit papaano ay malinaw at standard ang pagsasalita nito. May mga guro kasi na sobrang lalalim ng tono at accent, kaya hirap na hirap silang maintindihan kung ano ang sinasabi. Dahil sa sinabi ni na Volt, napatahimik na lang si Brian Ye na puno ng pag-asa kanina. Bagamat medyo nadismaya, mabilis namang bumawi at kumalma ang isip niya. Napagtanto niyang tama lang pala ang iniisip nila. Sa kahit anong lugar o larangan, kakaunti lang talaga ang tunay na namumukod-tangi, at karamihan ay nasa karaniwang antas lang. Kahit pa sa mga sikat na universidad gaya ng Oxford Medical School kung saan siya nagtrabaho noon, hindi rin naman lahat ng guro ay magaling magturo. Paano pa kaya niya hihilingin na lahat ng guro dito ay kasing husay ni Teacher Xia? Hindi kasing dami o kasing siksik ng mga subject noong college ang mga kurso sa graduate school. Lalo na at pumasok si Brian Ye ngayon na pangalawang semestre na. Maliban sa mga major subjects, ang ibang subjects ay tapos na noong unang semestre. Kailangan na lang ni Brian Ye na magbasa ng mga libro at kumuha ng exam sa katapusan ng semestre para makakuha ng grade. Pero hindi ibig sabihin na mas madali ang graduate school kaysa college. Sa katunayan, mas abala at mas mabigat ito.
Sa college, puro basic lessons lang at kailangan mo lang makinig, intindihin ang libro, at pumasa sa exam. Pero sa graduate school, mas binibigyang halaga ang research at pag-aaral ng malaliman. Bukod sa kailangan mong magbasa ng marami gaya noong college, damang-dama mo rin ang bigat ng pagsusulat ng mga thesis at walang katapusang mga eksperimento. Balak kong pumunta sa library para hanapin ang 2 librong binanggit ni na Teacher Sia. Kayo ba, anong gagawin nyo? Babalik ba kayo sa dorm para magpahinga? Pagkatapos kumain, tanong ni Brian Ye kina Volt. Nagbigay kasi ng assignment sina Teacher Terry Sia at ang guro ng pharmacology, magbasa ng libro at gumawa ng essay. Bagamat hindi naman sobrang seryoso si Brian Ye dito, gusto na rin niyang hanapin ang mga libro at tapusin na ang mga kailangang gawin. Magpahinga. Umismid si Volt. Magpahinga. 2 libro at 2 essay ang kailangan, akala mo ba makakatulog kami ng mahimbing? Tama siya, Terry na sa library ng sabay. Sabi naman ni Jing Ziqiang. Naku, iyong matandang guro ng pharmacology na yun, laging ang daming binibigay na gawain tuwing klase, akala niya ba mga Superman kami? Di ba? 1 libro at 1 essay kada buwan, sobra-sobra na yan. Hindi ko pa nga natatapos iyong essay noong nakaraang buwan eh. Paglabas ng kantin, sabay-sabay silang naglakad papuntang library. Habang humihikab, hindi mapigilan ni na Jing Ziqiang at Volt ang pagrereklamo sa guro ng pharmacology. Pakiramdam nila ay sobra-sobra naman ang binibigay nitong assignments. Sa tingin ko naman ayos lang naman ang 1 libro at 1 essay kada buwan. Dahil sa nakikita niyang pagkadismaya nila, hindi napigilan ni Brian Ye na magsalita ng totoo. Ayos lang. Brian Ye, bago ka pa lang dito kaya hindi mo pa alam ang hirap. Alam mo ba kung anong klaseng libro ang pinababasa niya? Napakakapal. At luma pang bersyon. Natatawang sabi ni Volt habang ipinapakita ang lapad ng libro gamit ang kamay. Brian Ye, sana ganyan ka pa rin magsalita kapag nakita mo na mismo ang librong pinapabasa niya. Singit din ni Jing Ziqiang na parang nang-aasar. Sa totoo lang, para kay Brian Ye ay wala namang problema. Makapal man, pero hindi naman sobra. At hindi rin naman mahirap basahin ang mga sinaunang sulat o klasikal na mga salita. Kapag nasanay ka ng magbasa, kasing dali lang iyon ang modernong panulat. Dahil sa sobrang eksaheradong itsura nila, napailing na lang si Brian Ye sa isip. Para sa kanya, hindi naman ganoon kahirap ang task na iyon. Mas makapal at mas mahihirap pang mga libro ang nabasa at napag-aralan niya noon. Maging ang mga librong nirekomende sa kanya ni Armis Chin ay mas mahirap pa rito. Pero dahil hindi naman siya mahilig makipagtalo, ngumiti na lang siya at hindi na lang sumagot. Hayaan mo, akala mo kung gaano kadali. Kapag nakita niya ang libro, iiyak din yan. Alam naman ni na Jing Ziqiang at Volt na hindi naniniwala o hindi binibigyang halaga ni Brian Ye ang mga sinabi nila, kaya napailing na lang sila. Iniisip nila dahil bago pa lang si Brian Ye at hindi pa niya alam ang tunay na hirap, kaya siya ganyan magsalita. Sigurado silang kapag nakita at nabasa na niya ang libro, doon pa lang niya mararamdaman ang bigat at siguradong magrereklamo rin ito. Tiwala naman sila sa sarili nilang kakayahan. Mga scholar sila at laging nakakakuha ng scholarship. Kung sila na ganito ang pinaghuhugutan ay nahihirapan, paano pa kaya si Brian Ye na pumasok lang daw sa eskwela gamit ang koneksyon? Sigurado silang mahihirapan at iiyak, ito sa hirap. Hindi na bago para sa kanila ang pagpunta sa library, lalo na kay Volt na dito mismo nag-aral mula simula. Sobrang pamilyar na niya sa bawat sulok at ayos ng mga libro kaya halos kabisado na niya kung saan matatagpuan ang mga ito. Pagkarating nila, hindi na sila nahirapan at agad ding nahanap ang librong ipinababasa ng guro sa pharmacology. Karaniwan naman, ang mga librong binibigay bilang assignment ay hindi yung mga pambihira o bihirang makita. Karaniwan ng mga ito at sapat ang dami sa library. Hindi naman karaniwang nire-recommende ng mga guro ang mga libro na nasa espesyal na koleksyon. Binabanggit lang nila ito paminsan-minsan para sa mga may gustong magbasa ng kusa. Mabilis na kumuha ng tig-iisang libro ang magkakaibigan. Hindi pa kasi oras ng final exam kaya hindi masyadong matao, at tanghali pa naman. Maraming bakanting upuan kaya madali silang nakahanap ng pwesto na magkakalapit at doon na umupo. Alam ko naman na hindi maganda ang librong irerekomende ng matandang yun, pero hindi ko akalain na ganito kahirap. Parang bangin talaga. Naku po, nahihilo na ako kakabasa ng paunang salita pa lang. Pagkaupo at pagbuklat nila, agad na nagsimulang magreklamo sina Volt. Kahit handa na sila sa isip na siguradong hindi madali ang babasahin, iba pa rin pala ang hirap nito. Kahit si Ace Yao na hindi masyadong madaldal ay hindi napigil ang magsalita at magtaka kung sadyang pinapahirapan lang ba sila ng gurong iyon.
Ganito ba talaga kahirap to? Habang pinagmamasdan ng lungkot sa mukha ni na Volt at ng dalawa, hindi maiwasan ni Brian Ye na mamangha at magtaka. Binuklat din naman niya kanina ang libro at para sa kanya ay ayos lang naman ito at hindi naman sobrang hirap intindihin. Brian Ye, ano? Ngayon alam mo na kung gaano kagaling at kung gaano kahirap ang binibigay na task ng matandang yon. Sasabihin mo pa bang madali lang to? Matapos ang malalim na buntong hininga, napansin ni na Volt na tahimik lang si Brian Ye at parang walang pakialam. Oo nga Brian Ye, ngayon alam mo na kung gaano kabigat ang assignment na yan. Tumingin din si Jing Ziqiang kay Brian Ye na may halong pang-aasar. Tiningnan ni Brian Ye ang mga ekspresyon nila at biglang nakaramdam ng hiya at pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Kung aaminin niyang madali lang para sa kanya, parang nagyayabang naman siya lalo na't nahihirapan silang lahat. Pero kung sasabihin niyang mahirap, hindi naman iyon totoo dahil talagang kaya naman niya. Haha, sige, tiisin mo na lang at basahin mo ng mabuti. Hindi alam ni na Volt ang tumatakbo sa isip ni Brian Ye. Nang makita nilang napahiya ito at hindi makasagot, inakala nilang tama sila, nahihirapan din talaga ito at ngayon lang niya namalayan ang bigat ng gawain kaya ganyan ang reaksyon. Napangiti silang lahat. Tanong ka lang sa amin kapag may di ka maintindihan ha, magkakadormitoryo naman tayo kaya huwag kang mahiya. Tiningnan siya ni Jing Ziqiang nang may awa at tinapik sa balikat. Sige. Gustong ipaliwanag ni Brian Ye na mali ang akala nila, pero nagdalawang isip siya. Sa huli, tumango na lang siya at hindi na nagsalita. Dahil nasa library sila at hindi lugar para sa mahabang kwentuhan, kahit medyo tahimik naman sa pwesto nila at walang pumapagal, tumahimik na lang din sila pagkatapos ng ilang sagutan. Seryoso silang nagbaba ng tingin at nagsimulang magbasa. Nakahinga ng maluwag si Brian Ye at sinimula na ring basahin ang librong ibinigay ng guro. Ang librong ito ay may malaking kaugnayan sa kanilang textbook at isinulat ng isang dalubhasa noong huling bahagi ng dinastiyang Qing. Marami sa mga kaalaman at pananaliksik na nakapaloob dito ang naging basehan din ng kanilang mga aralin. Ganyan talaga kadalasan ang sistema, ang mga binabasa ay konektado sa lesson. Sa paraang ito, nahahasa ang kakayahan ng mga estudyante na mag-aral ng mag-isa at mas nauunawaan nila kung paano nabuo ang kaalaman bago ito naging bahagi ng mga textbook. Para kay Brian Ye na napakabilis matuto at may matalas na memorya, hindi naging problema ang librong ito. Matapos silipin ang kabuuan at balangkas, agad siyang nahulog ang atensyon at seryosong nagbasa. Dahil buo ang kanyang focus, bilis na bilis ang kanyang pagbasa. Sa loob lamang ng mahigit isang oras, nabasa at naintindihan na niya ang halos lahat ng nilalaman at mahahalagang impormasyon nito. Mukhang may dahilan pala kung bakit ito ang pinababasa. Kailangan talagang basahin ang librong ito. Matapos basahin at balikan ang ilang parte, biglang naunawaan ni Brian Ye ang tunay na intensyon ng guro. Limitado lang kasi ang laman ng textbook at may iba't ibang focus, pero ang mga impormasyong nasa librong ito ay mahalaga para sa mas malalim na pagkaunawa sa asignatura. Susuko na agad. Mukhang mas mahina pala ang foundation niya kaysa sa inaakala namin. Pagkababa ni Brian Ye ng libro, napansin agad ito ni na Jing Ziqiang at Volt. Nagkatinginan silang tatlo at napangisi. Akala nila ay hindi na ito kinaya o hindi maintindihan kaya sumuko na. Hindi alam ni Brian Ye na pinagmamasdan siya at kung ano ang tumatakbo sa isip nila. Matapos masigurong nakuha na niya ang punto ng libro, tumayo siya at lumapit muli sa mga bookshelf para hanapin naman ang librong inassign ni Teacher Teresia. Bakit aalis na siya? Susuko na ba siya ng ganito kadali? Hindi pwedeng hindi basahin to, at pwede naman siyang magtanong sa amin eh. Nang makitang parang ibabalik na ni Brian Ye ang libro sa lagayan, gulat na gulat silang tatlo. Nang marealize nila ang akala nilang gagawin niya, kumunat ang noo nila at nag-alala. Boss, sa tingin mo ba hindi niya kayang basahin kaya susuko na siya? Tanong ni Jing Ziqiang kay Volt. Kahit alam nilang mas matanda si Brian Ye, sanay silang tawaging, boss, si Volt dahil siya ang leader nila. Yata, bakit pa niya ibabalik kung hindi pa tapos? Sagot ni A. Xiao. Babo ba siya? Hindi ba niya alam na kailangan to para sa essay? Nag-aalalang sabi ni Jing Ziqiang. Siguro hindi niya maintindihan. Nakita ko kanina ang bilis magbuklat, parang hindi naman nagbabasa eh. Sabi pa ni A. Xiao. Kung hindi maintindihan, magtanong sana. Boss, hindi natin pwedeng hayaan siyang ganyan. Kailangan natin siyang tulungan. Giit ni Jing Ziqiang. Sige, kakausapin ko mamaya. Tumango si Volt. Maganda naman ang impresyon niya kay Brian Ye, diretso, simple, at hindi maarte.
Kaya gusto niya itong tulungan. Pero dapat maingat tayo sa pananalita. Dapat mahinahon at hindi masakit sa damdamin para hindi maapektuhan ang pride niya. Tumango ang dalawa. Alam nilang marahil ay may mataas na pagtingin sa sarili si Brian Ye kaya nahihiyang magtanong. Hindi nagtagal at bumalik na si Brian Ye. Bukod sa librong galing kay Teacher Teresia, kinuha rin niya ang librong ipinabasa noong nakaraang buwan para sabay na niyang basahin. Bakit? Anong meron? Bakit ganyan kayo makatingin? Tanong niya nang mapansing kakaiba ang tingin ng tatlo sa kanya. Wala naman, nagtaka lang kami kung saan ka napunta. Brian Ye, ito ba yung librong pinababasa ni Teacher Sia? Mabilis nang umiti si Volt at itinuro ang libro sa kamay niya. Oo, pati rin itong isa na binigay noong nakaraan. Ipinakita ni Brian Ye ang mga hawak niya. Wow! Ang sipag naman. 2 libro sabay. Sige nga, yung una kanina. Tapos mo na basahin. Peking humanga si Volt at nagtanong ng parang nagbibiro. Oo, tapos ko na. Sagot ni Brian Ye ng diretso. Natigilan silang tatlo at hindi makapagsalita. Brian Ye naman kahit gusto lang magmukhang magaling, hindi naman kailangang sumobra sa kwento. Hindi ba niya naramdaman na binibigyan lang siya ni Volt ng clues o pagkakataon para magtanong tungkol sa mga nahirapan siya? Bakit sinabi niyang tapos na? Paano sila magkakausap ng maayos niyan? Tapos na. Sa loob lang ng mahigit 1 oras. Napakalaking kasinungalingan naman. Kahit silang tatlo, nasa 20 pahina pa lang ang nababasa. Tinatansya nilang aabutin pa sila ng 3 hanggang 4 na hapon bago matapos ang buong libro. Paanong matatapos yun ni Brian Ye? Kahit pa sabihing mas matalino siya, o kahit anong galing pa niya, imposibleng mabasa at maintindihan ang makapal na libro sa ganoon kaikling oras. Tapos ko na talaga. Dahil sa mga ekspresyon sa mukha ni na Volt, hindi napigilan ni Brian Ye na ulitin pa ang sinabi. Tapos na talaga niya. Tuluyan ang hindi makapagsalita ang tatlo. Hindi ba kayo naniniwala? Kumunat ang noo ni Brian Ye. Hindi, paano kami hindi maniniwala? Nang makitang parang medyo nagtatampo o nagagalit si Brian Ye, mabilis nang umisi si Volt. Boss! Hindi mapigilan ni Jing Ziqiang ang pagkabalisa. Paanong hindi sila maniniwala? Sa totoo lang ay talagang hindi sila naniniwala. Bakit sinasabi ni Volt na naniniwala sila? Titingin pa sana siya kay Volt para magsalita, pero hinawakan siya agad ni A Xiao sa tabi at pinigilan. Ang galing mo naman pala, Brian Ye. Ang bilis mo naman magbasa. Pinoyaju Stories. Pilit ding ngumiti si A Xiao. Tapos ko na talaga. Seryosong pagdidiin pa ni Brian Ye. Hindi makaligtas sa paningin niya ang mga palihim na senadoryason ni na Volt at A Xiao. Kitang-kita niya na pilit lang silang sumasang-ayon at sa loob-loob nila ay hindi sila naniniwala sa kanya. Oo na, naniniwala kami na tapos mo na. Masiglang tumango si Volt. Kahit nag-aalala pa si Jing Ziqiang at gustong magsalita, mahigpit ang hawak sa kanya ni A Xiao at siniko rin siya ni Volt. Kahit hindi niya maintindihan kung ano ang plano nila, naramdaman niyang may dahilan sila kaya tumahimik na lang din siya at yumoko. Dahil sa itsura nila, napabuntong hininga na lang si Brian Ye at hindi makapaniwala. Sinasabi niya naman ang totoo, pero bakit ayaw maniwala ng mga to? Pero hindi na lang din siya nakipagtalo. Sinabi na niya ang totoo, kung ayaw nilang maniwala, bahala sila. Sa huli, kapag nalaman din nila ang totoo, hindi niya kasalanan. Umiling na lang siya, umupo, at binuklat ang librong nirekomende ni Teacher Teresia at seryosong nagbasa. Nang makitang nakaupo na si Brian Ye at nagbabasa, hinailan ni na Volt at A Xiao si Jing Ziqiang na naguguluhan pa at dumiretso sila sa banyo. Nakita naman ni Brian Ye ang kilos nila, pero wala na siyang pakialam kung saan sila pupunta o ano ang gagawin. Itinuon na lang niya ang buong atensyon sa pagbabasa. Boss, anong ibig sabihin nito? Paanong natapos na niya agad ang librong yun? Pagkapasok sa banyo, hindi na napigilan ni Jing Ziqiang at nagtanong ng padabog. Jing, bobo ka ba? Alam naman nating lahat na imposibleng matapos niya yun. Pero hindi mo ba nakita ang mukha ni Brian Ye kanina? Kung hindi tayo sasang-ayon, paano siya makakababa ng pride? Umismid si A Xiao habang nag-aayos ng suot. Oo nga, sang-ayon ni Volt. Narinig mo naman kahapon di ba? Mas matanda siya sa atin. Paano kung masaktan ang pride niya at mapahiya kung ipipilit nating hindi totoo? Pero, parang nagsisinungaling naman tayo Paano kung hindi niya talaga basahin at bumagsak siya? Nakuha na ni Jing Ziqiang ang punto, pero nag-aalinlangan pa rin. Anong magagawa natin?
Dahil mas matanda siya at mataas ang pride, hindi siya magpapahalata o magtatanong sa atin kahit nahihirapan siya. Hindi naman natin pwedeng pilitin, di ba? Naiiling na sabi ni Volt. Sa totoo lang, huwag na tayong mag-alala masyado. Assignment lang naman to. Balang araw, tutulungan na lang natin siyang gumawa ng essay para maipasa niya sa guro. Suhestyon ni Ace Yao. Oo, magandang idea yan, Ace. Nanlaki ang mata ni Volt at pumayag agad. Pumayag din si Jing Ziqiang. Tandaan nyo, pagbalik natin doon, huwag na huwag kayong magpapahalata o magsasalita ng kung ano-ano. Magkunwari lang tayo na naniniwala tayo sa kanya. Paalala pa ni Volt bago umalis. Boss, huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin ko. Pangako ni Jing Ziqiang. Pagbalik nila sa pwesto at naupo, sumulyap sila kay Brian Ye. Nakita nilang ang bilis-bilis ng pagbuklat niya ng pahina. Hindi nila maiwasang mapailang at mapangisi ng palihim. Si Brian Ye kasi, mabait naman at mabuti, pero sobrang kapal ng mukha at ayaw magpahuli. Gusto lang niyang magmukhang magaling at matalino sa harap nila, pero sobra-sobra naman ang pagpapanggap niya. Magkaka-roommate naman sila, hindi na kailangang mag-arte ng ganyan. Kahit mukhang seryoso at nakatutok si Brian Ye, panigurado silang nagpapanggap lang ito at pinapakita lang na ang sipag niya. Hindi sila maniniwala na may matututunan siya sa ganyang kabilas magbuklat. Pero hindi na nila ito pinahalata o pinuna. Matapos mapailang ng palihim, bumalik na rin sila sa kani-kanilang binabasa. Si Brian Ye naman na lubog sa pag-aaral ay wala ni kaalam-alam sa iniisip ng tatlo. Hindi niya napansin kung kailan sila bumalik. Sa loob ng library na ito, pakiramdam niya ay payapang-payapa ang isip niya at buo ang focus sa pagkatuto. Dahil sa sobrang focus niya, bilibilibas ang takbo ng utak niya. Wala pang isang oras, natapos na naman niya basahin at intindihin ang librong galing kay Teacher Teresia. Mas mabilis pa ito kaysa sa una dahil mas madali at mas malinaw ang pagkakasulat nito kumpara sa libro ng guro sa pharmacology. Gaya ng nakagawian, ipinikit niya saglit ang mata at inisa-isa sa isip ang mga nabasa. Nang sigurado siyang nakuha na niya ang lahat, kinuha naman niya ang susunod na libro. Ganoon ang ginawa niya, isa-isang binabasa at tinatapos. Matapos ang libro ng pharmacology at kay Teacher Sia, kumuha pa siya ng 2 o 3 libro na may kaugnayan dito at binasa rin. Nang tawagin siya ni Volt para kumain ng hapunan, 5 libro na ang kabuuang nabasa at natapos ni Brian Ye. Halos wala pang isang oras kada libro ang itinatagal niya. Pero habang tumatagal ang hapon, lalo at lalong hindi makapaniwala si Volt kay Brian Ye. Ang bilis-bilis kasi magpalit siya ng libro, 5 o 6 na ang napalitan niya sa isang hapon. Lalo lang silang nakumbinsi na nagpapanggap lang talaga ito. Wala nang ibang paliwanagan pa kundi nag-aarte lang siya. Sino ba namang maniniwala na mababasa mo ang 5 libro sa loob lang ng isang hapon? Kahit sino pa ang pinakamatalinong tao sa mundo, imposible iyon. At tandaan, hindi naman ito mga nobela o kwentong bayan na pwedeng i-skip lang at basahin ang buod. Lahat ng binabasa ni Brian Ye ay mga seryosong libro tungkol sa medisina, at ang iba pa rito ay nakasulat sa sinaunang lengguwahe na nangangailangan ng mabagal at masusing pag-intindi. Pagkatapos kumain sa kantin kasama sina Volt, bumalik si Brian Ye sa library at nagbasa hanggang sa mag-alas 10 ng gabi. Hindi siya umalis hanggat hindi nagsasara ang lugar. Pagod na pagod. Paglabas niya ng library, doon lang niya naramdaman ang matinding pagod. Dahil sa lakas na taglay niya bilang isang innate master, bihira lang siyang makaramdam ng ganito. Lalo na ngayon na ilang buwan na siyang masigasig na nagsasanay at lalo pang lumakas. Imposible lang talaga siyang mapagod ng ganito kadali. Pero noong nakaraang gabi, alas 2 o alas 3 na ng madaling araw siya umuwi. At para maayos ang problema ni Green, maaga pa lang ay bumalik na siya sa Beijao 3rd Hospital para suriin ang dugo at ihi ni Mrs. Wei. Ibinigay niya ang mga ebidensya at resulta sa pulisya. Pagkatapos solusyonan ang issue ni Green, dumiretso na siya agad sa Universidad ng Medisina ng China para pumasok sa klase. Mula sa klase hanggang ngayon, mahigit 10 oras na siyang gising at gumagalaw. Maliban lang sa oras ng tanghalian at hapunan, walang tigil ang pagtakbo ng kanyang isipan. Ang ganitong walang pahingang pag-iisip at mental work ay talagang nakakaubos ng lakas. Kailangan kong magsanay ng mabuti ngayong gabi. Ipinasya niya sa kanyang isipan. Nakahanap siya ng hotel malapit sa eskwelahan. Pagkapasok at pagligo ng mabilisan, umupo siya sa kama ng nakatawid ang mga binti at nagsimulang magsanay. Sobrang pagod na siya at kailangan na niyang ibalik ang kanyang lakas at enerhiya sa pamamagitan ng pagsasanay. Marahil dahil sa sobrang pagod ng katawan, mabilis siyang nakapasok sa tamang estado.
Habang ginagalaw niya ang longevity formula, nagsimulang umagos ang enerhiya mula sa mga ugat patungo sa kanyang dantian, at mula doon ay kumalat muli sa buong katawan. Sa bawat ikot o siklo nito, hinihigop ng katawan ang enerhiya mula sa kalikasan sa pamamagitan ng mga buto at pores. Ito ay nagiging bagong lakas na bumabalik din sa dantian para patibayin palalo ang buong sistema. Ang prosesong ito ng paulit-ulit na pag-ikot ay ang tamang paraan ng pagsasanay matapos maabot ang ikalawang antas ng longevity art, ang tinatawag na paraan ng pagpapalakas sa innate realm. Kakayahan nitong kumuha ng enerhiya mula sa paligid at gawing lakas ng katawan, na tinatawag na innate chi. Kapag dumami na ng husto ang enerhiyang ito, lalong itong titigas at magiging mas malakas, na magdadala sa kanya sa mid-innate period, at kalaunan ay late innate period. Base sa paliwanag sa kanya noon ni Uncle Kang, nasa early innate stage pa lamang siya ngayon. Pero matapos ang ilang buwang pagsasanay, bagamat nasa simula pa rin siya, ang dami ng enerhiya sa loob niya ay ibang-iba na noon pa man. Noong una, parang isang patak lang na likido ang nasa kanyang dantian. Ngayon, ang kapal na nito ay kasing laki na ng hinlalaki. Ling-ling. Habang ninanamnam ni Brian Ye ang proseso at paulit-ulit na ginagalaw ang formula, biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakakasira sa katahimikan. Bakit may tumatawag ng ganitong oras? May nangyari ba ulit kay Mrs. Wei? Hindi dapat. Wala namang ibang problema gaya kay Green, at kanina naman ay maayos naman ang lagay nito. Narinig ang tunog, dahan-dahang pinatigil ni Brian Ye ang pag-agos ng lakas sa katawan at kumunat ang noo. Dahil sa pangamba na baka may emergency kay Mrs. Wei at tumatawag si Dr. Allison o mula sa ospital, hindi niya pinapatay ang cellphone niya nitong mga nakaraang araw. Para sa karamihan, bawal guluhin ang nagsasanay, pero para kay Brian Ye, hindi ito problema. Dahil nasa ikalawang antas na siya, hindi na siya gaanong sensitibo sa paligid. Hanggat hindi siya pumapasok sa espesyal na estado gaya ng ethereal state o epiphany, nananatiling gising at alerto ang kanyang diwa. Pero ang mga estadong iyon ay bihirang-bihira lang mangyari at hindi madaling makuha. Bagamat mas mababa ng kaunti ang epekto ng pagsasanay kapag gising ang diwa, pinili na lang niya ito matapos mangyari ang insidente kay Huang Donghai at ang pagtatangka ni Christian Gao. Natutunan niya na kahit sa sarili niyang bahay o bansa, pwedeng may panganib na dumating anumang oras. Kailangan niyang laging maging handa. Hindi mahalaga kahit medyo bumagal ang paglakas niya, ang mahalaga ay ligtas siya. Nurse Olga. Bakit siya tatawag ng ganito ka-late? Tumayo siya, lumapit sa mesa, at nang makita ang pangalan sa screen, nagulat siya. Magkaibigan naman sila at magkasama sa trabaho sa ospital noon, pero bihira silang mag-usap o mag-text ng personal. Simula nang umalis siya sa Beijing 3rd Hospital, halos hindi na sila nagkakaugnayan. Lalo na't ganitong oras ng gabi. May nangyari ba kay Tita Su? Biglang nagbago ang itsura ng mukha ni Brian Ye at mabilis na sinagot ang tawag. Hello, ito ba ang batang ang apelyido ay Ye? Pagkasagot pa lang niya at bago pa siya makapagsalita, isang malamig at matigas na boses ang sumagot sa kabilang linya. Sino ka? Dahil sa boses na iyon, biglang nanlamig ang buong katawan ni Brian Ye. Ma'am, huwag mo nang alamin kung sino ako. Ang kailangan mong malaman ay nasa kamay namin ngayon ang kasama mo. Mula sa telepono, narinig niya ang tunog ng babaeng nagpupumiglas, at muling nagsalita ang lalaki. Anong gusto mo? Nang marinig ang tunog ng paghihirap, nanigas ang panga ni Brian Ye at kitang-kita ang paglabas ng mga ugat sa kamay niyang nakahawak sa cellphone. Kahit medyo malabo, alam niyang boses iyon ni Nurse Olga. Nang maisip na baka nakatali, baka tinakpan ang bibig, at nasa panganib si Nurse Olga, parang banibiyak ang dibdib ni Brian Ye sa kaba at galit. Pero alam niyang hindi makakatulong ang magpanik. Kailangan niyang kumalma. Mabilis niyang inisip ang dahilan. Kung kidnapping, may hihilingin sila. Ano ba ang pakay ng mga ito? Anong gusto ko? Wala akong ibang gusto kundi pumunta ka rito ngayon din. May halong nakakatakot na tawa ang lalaki sa kabilang linya. Pupuntahin siya. Ibig sabihin, siya talaga ang target nila. Siya ba ang gusto nilang makuha? Muling kumaibot ang gilid ng mata ni Brian Ye at mahigpit na kumuyam ang kanyang kamao. Bakit, batang ito? Ayaw mong pumunta. Kung ayaw mong lumapit, edi wala kaming pakialam. Habang nag-iisip si Brian Ye, muling nagsalita ang lalaki ng may pananakot. Saan kayo naroon? Pupunta ako ngayon din. Agad na sumagot si Brian Ye nang walang pag-aalinlangan. Kahit hindi siya ang target, basta nasangkot si Nurse Olga, hinding-hindi siya actress. Dahil kay Ginang Su, itinuring na niyang parang tunay na kapatid si Nurse Olga. Napakahalaga nito sa buhay niya.
Aba, matalino ka pala. Iilan na lang ang ganito kakooperatiba ngayon, gusto ko ang ugali mo. Pakinggan mo, nandito kami sa Brian Ye, huwag kang pupunta. Delikado dito. Pinaplano ka nila. Hindi pa tapos magsalita ang lalaki nang biglang sumigaw si Nurse Olga sa telepono. Tumahimik ka. Babaeng ito, takpan niyo ang bibig niya. Galit na sigaw ng lalaki at narinig ang kalabugan at ingay sa kabilang linya. Habang pinakikinggan ang paghihirap ni Nurse Olga, parang sinasaksak ng paulit-ulit ang puso ni Brian Ye. Pakinggan mo, batang ito. Kung ayaw mong mapahamak ang babaeng to, dumating ka rito ng mabilis. Kung hindi, huwag kang magsisisisi sa mangyayari. Ang ganda-ganda at kinis-kinis naman ng dalaga, gusto lang naman namin siyang makasama, pero huwag mo kaming subukan. Kapag nakita kong may dalang pulis, alam mo na ang kahihinatnan niya. Matapos pakiusapan si Nurse Olga, binalikan ng lalaki ang telepono at seryosong nagbanta. Pupunta ako ngayon din. Ako lang at wala nang iba. Isang kondisyon ko lang, ingatan niyo siya at siguraduhin yung ligtas siya. Kapag nakarating ako at may galos man lang siya o nasaktan siya, sisiguraduhin kong kasama kayong lahat na mamamatay at jijibain ko kayo hanggang sa wala nang matira. Mahinahon pero may diin na sabi ni Brian Ye. Huwag kang mag-alala, may prinsipyo kami. Basta tumyupad ka sa usapan, walang mangyayari sa kanya. Pero magmadali ka na. Hindi sanay maghintay ang mga kasama ko at maikli lang ang pasensya namin. Tila nasiyahan ang lalaki sa sagot ni Brian Ye. Nasa Yancheng District ako. I send mo sa number na to ang location. Sa loob ng 30 minuto, makakarating ako sa inyo. Pangako ni Brian Ye ng kalmado. Sige, deal. Bibigyan kita ng 40 minuto. Sana huwag mo akong bibiguin. Sabi ng lalaki at agad na pinatay ang tawag. Pagkatapos putulin ang tawag, nakatanggap agad si Brian Ye ng mensahe na may lamang address. Nang makita niya ito, mabilis siyang bumalik sa paaralan, kinuha ang kanyang Mercedes-Benz, at pinaharurot ito ng buong bilis papunta sa lugar na sinabi. Parang kidlat na itim na humajabis ang sasakyan niya paglabas ng gate. Wala na siyang pakialam sa mga traffic rules o speed limit. Iisa lang ang laman ng isip niya, ang makarating doon sa lalong madaling panahon at iligtas si Nurse Olga. Sa tuwing naiisip niyang nasa kamay ng mga hindi kilalang tao si Nurse Olga at hindi niya alam kung ligtas ba ito, parang pinupunit ang dibdib ni Brian Ye sa kaba at inis. Nurse Olga, maging maayos ka lang sana. Huwag kang magpapaloko, huwag kang makikipagbuno sa kanila, pupuntahan ako at ililigtas kita. Habang mahigpit ang hawak sa manibela at iniiwasan ang mga banggaan, paulit-ulit itong sumisigaw sa kanyang isipan. Sa loob lamang ng ilang minuto, lumampas na sa 100 milya ang bilis ng takbo niya. Ilang beses ding tinreverse ni Brian Ye ang mga pulang ilaw o red light. Mabuti na lang at pasado 12:00 na ng gabi at halos walang tao at sasakyan sa kalsada. Kahit ilang beses muntik ng mabangga, nakalusot pa rin siya. Matapos ang mahigit 10 minutong pagmamaneho, lumabas na sila ng syudad at pumasok sa Circumferential Road. Sino kaya ang kumidnap kay Nurse Olga? Paano nila naisip ang gamitin siya para takutin ako? Ano ba talaga ang gusto nila? Gusto ba nila akong hulihin? O papatayin? Dahil medyo maayos na ang daan, medyo kumalma ng kaunti ang isip ni Brian Ye habang nagmamaneho at nagsimulang mag-isip ng malalim. Habang sunod-sunod na pumapasok ang mga katanungan, unti-unting lumilinaw ang lahat at nanlamig ang tingin ni Brian Ye. Kung gusto nila akong patayin, tingnan lang natin kung may kaya sila. At kung hindi nila ako mapatay, ako naman ang magtuturo sa kanila kung paano mamatay. Isang matinding galit ang nakita sa kanyang mga mata. Boss, kumusta? Pumayag ba ang batang yun na pumunta rito? Sa hangganan ng hilagang bahagi at probinsya ng Donghe, sa isang liblib at abandonadong pagawaan, tinanong ng lalaking mukhang tambay ang kasamahan nitong maputi at masungit ang mukha na may hawak na cellphone. Ang batang yun ay talagang madaling kapitan ng damdamin. Nang marinig niyang nasa kamay namin ang babae, kinabahan agad. Siguradong papunta na siya ngayon. May halong ngisi na sabi ng lalaking may madilim na mukha. At hindi na nakakapagtaka, ang ganda-ganda at ang klase naman kasi ng girlfriend niya. Ako nga kung nasa lugar niya, ayaw ko ring mawala yan eh. Habang sinasabi ito, lumingon ang lalaki kay Nurse Olga na nakatali at nakahiga sa gilid. Kahit may sapok sa bibig at magulo ang buhok, kitang-kita pa rin ang ganda at kariktan nito. May halong pang-aasar ang tingin niya. Boss, ang ganda talaga nito. Bakit hindi muna natin ipagbigay alam sa mga kasama para makalibre naman sila? Tiningnan din siya ng lalaking mukhang tambay.
Nang makita ang hubog ng katawan ni Nurse Olga, nanlaki ang mata at lumunok ito ng malakas. Nang maramdaman ni Nurse Olga ang maruming tingin ng lalaki, para siyang binuhusan ng yelo at nanginginig sa takot. Kung gagawin man sa kanya ng mga halimaw na ito ang kahit anong kalokohan, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa maranasan iyon. Tumigil ka nga sa mga kalokohan mo, may trabaho tayo. Habang nakatitig ang lalaking tambay sa katawan ni Nurse Olga at ini-imagine ang mga masasamang bagay, bigla siyang sinampal ng malakas ng lalaking maputi ang mukha. Boss, pwede bang kahit saglit lang muna? Ayaw pa ring umawat ng lalaking may balbas. Hindi pwede. Mariing tanggi ng puti. Nang makitang nadismaya ang tauhan, sinabi na lang niya, huwag kang mag-alala, nandito lang naman siya, hindi siya mawawala. Pagkatapos natin sa negosyo, pagkatapos nating maayos ang batang yun, todo libre kayo at may panahon pa kayo para sa kanya. Boss, seryoso ka ha? Nanlaki ang mata at natuwa ang lalaki. Oo naman, kailan ba ako nagsinungaling sayo? Tiningnan siya ng puti at napailing na lang. Magaling naman ang tauhan niya, pero sobrang babaeng kasi at mahina ang resistensya sa ganda. Kapag nakakita ng maganda, parang nawawala na sa sarili at nakakalimot na sa lahat. Siguradong balang araw, dahil din sa babae ang bagsak nito. Pero ngayon, mag-focus ka muna. Pumunta ka doon at sabihin sa lahat na maghanda at mag-alerto. Ngayong araw, siguraduhin nating matatapos na ang batang yun. Kapag pinalampas natin ito, wala na tayong mararating at lahat tayo mapapahamak. Paalala ng puti bago siya paalisan. Boss, huwag kang mag-alala, matagal na kaming handa. Kapag dumating ang gagang yun, siguradong dito na siya ililibing. May kumpiyansang sagot ng lalaki at kumislap ang mata sa karahasan. Pero huwag kayong kampante. Sabi ni Mr. Gao, marunong magbuno ang batang yun, napakalakas at mas mahusay pa kaysa sa mga special forces ng militar. Ang Asher Dragon Club ay winasak niya. Babala pa ng puti. Boss, sobrang ingat naman nyo. Kahit totoo man ang sinabi ni Mr. Gao at magaling talagang lumaban ang lalaking yun, ano naman ang magagawa niya? Nasa labanan siya, pero kami may baril. Maihahambing ba ang lakas niya sa bala? Umismid ang lalaki at inilabas ang isang handgun na kumikinang ng itim. Nang makita ni Nurse Olga ang baril, nanigas ang buong katawan niya at halos hindi makahinga. Hindi niya akalaing may dalang armas ang mga ito at talagang mga kriminal sila. Ito ang unang beses na nakakita siya ng ganitong klaseng tao at panganib. Brian Ye, huwag kang pupunta. Nakatitig si Nurse Olga sa pinto at puno ng takot at luha ang mga mata. Tahimik siyang nanalangin na sana ay huwag nang dumating si Brian Ye at ilagay ang sarili sa panganib. Tama ka naman, pero huwag pa rin tayong maging kampante. Hanggat buhay pa ang batang yun, kailangan maging maingat. Sabi ng puti. Sa totoo lang, alam niyang tama ang tauhan niya. Kahit gaano pa kagaling lumaban si Brian Ye, hindi nito kayang suluhin ang bala. Pero dahil mahalaga ang misyon, mas mabuti ng sigurado. Mga hayop, walang katapusan. Nang makita ang panibagong mensahe sa screen ng cellphone, kumislap ang matinding galit sa mga mata ni Brian Ye. Mula pa lang sa simula, alam na niyang hindi totoo ang unang address na ipinadala. Inasahan niyang papalitan nila ito, pero hindi niya akalain na ganito sila kadalas magpalit. Halos bawat ilang minuto ay nagpapadala sila ng bago. Kahit gaano pa katagal ang pasensya ni Brian Ye, halos maubos na ito sa paulit-ulit nilang kalokohan. Pero kahit naiinis na siya, wala siyang magawa kundi sundin ang lahat. Binabago niya ang ruta sa navigation at dumidiretso sa kung saan man sila mag-utos. Nasa kamay nila si Nurse Olga kaya wala siyang karapatang makipagtawaran. Kahit anong gawin nila o kahit papaikot-ikutin siya, wala siyang choice kundi sumunod. Sana ito na ang totoo at huwag na silang magpalit-palit pa. Mariing hinampis ni Brian Ye ang manibela at kinatay sa isipan ng mga gagong iyon. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay hindi na sila nagpadala pa ng bago. Dito ba talaga? Ang ganda ng pinili, sobrang liblib. Mukhang sa pagkakataong ito, tunay na mapupunta siya sa bakana ng impyerno. Habang papalapit ng papalapit ang marka ng destinasyon, tinitigan ni Brian Ye ang paligid at unti-unting nanlisik ang mga mata. Kitang-kita niyang nasa liblib na lugar sila. Puro abandonadong pabrika ang nakapaligid at halos walang dumadaan na tao o sasakyan. Wala ring nakabukas na ilaw sa kalsada. Ito ang hangganan ng Yanjing City at Donghae Province. Ang gagaling talaga pumili ng lugar. Sinilip niya ulit ang mapa at kinumpirma ang kanyang kinalalagyan. Lalong humigpit ang hawak niya sa manibela. Alam niyang sa oras na ito, haharapin niya ang pinakamabigat na pagsubok mula noong bumalik siya sa bansa, at marahil sa buong buhay niya.
Boss, nandyan na ang target, nakikita na. Habang dahan daw ang binabaan ni Brian Ye ang bilis ng sasakyan, narinig agad ito ng lalaking maputi sa loob ng abandonadong gusali. Nang marinig ang balita, nanigas ang mukha ng lalaki. Bigla siyang lumingon at sumigaw sa mga tauhan sa iba't ibang sulok, mga pare, mag-alerto na. Nandyan na siya. Handa na ang lahat. Mga pare, ayusin ang pwesto. At siguraduhin yung handa ang mga baril nyo. Check nyo kung may bala. Narinig ang utos ng boss, kinabahan din ang lalaking mukhang tambay at sumigaw sa likuran. Hindi nagtagal, sa dilim at katahimikan ng malawak na lugar, narinig ang tunog ng paghahanda ng mga baril at paglalagay ng bala. Nang makitang handa na ang lahat, napangiti ng nakakuloko ang lalaking maputi. 5 silang tao at 5 ang baril. Barado at sabay-sabay silang magpapaputok mula sa magkakaibang direksyon. Siguradong wala ng kawala. Kahit gaano pa kagaling lumaban ang batang yun, gagawin nilang salaginto ang katawan nito. 30 minuto lang. Ang bilis naman dumating. Kung hindi pa nila ito pinagpalit-palitan ng address at pinagpaikot-ikot, siguradong mas maaga pa itong darating. Mukhang seryoso talaga at mahalaga sa kanya ang babaeng yan. Matapos magbigay ng utos, lumapit ang lalaki kay Nurse Olga. Tiningnan niya ang oras at napangisi. Miss, swerte mo naman at mahal ka ng boyfriend mo. Gabi-gabi, walang pag-aalinlangan dumating agad. Masaya ka na siguro no? Dahan daw ang naglabas ng baril mula sa bulsa. Pagkatapos hipan ito ng dahan-dahan, itinutok niya ang baril sa noo ni Nurse Olga. Mariing umiling-iling si Nurse Olga. Kahit may sapok ang bibig, umiiyak at nakatingin siya sa pinto, puno ng takot at pangamba. Gusto sana niyang bigyan ng senyales si Brian Ye para huwag nang bumaba at umalis na lang. Pakiramdam niya, talagang papatayin nila si Brian Ye. At sa maikling oras na kasama niya ang mga ito, ramdam niyang wala silang awa at kayang gawin ang lahat ng kalupitan. Sayang lang at nakatali siya at hindi makagalaw. Ang kaya lang niyang gawin ay umiling at humigting ang katawan, pero wala siyang paraan para mapigilan si Brian Ye. Excited na ba kayo? Huwag kayong mag-alala, magkikita rin kayo agad. Bakit kayo nagmamadali? Haha! Nakikita ang pagsisikap nitong kumawala at ang takot sa mga mata, lalong nasisiyahan ang lalaki. Hinawakan niya ang buhok ni Nurse Olga at idiniin ng malakas ang baril sa sentido nito. Broom! Habang pinipigilan at dinadahas ng lalaki si Nurse Olga, dumating na ang Mercedes-Benz ni Brian Ye sa harap ng malaking pinto. Kasabay ng malakas na ugong ng makina ay ang matinding liwanag na tumagos sa dilim. Nandyan na. Nang makita ang itim na sasakyan at huminto ito, nanigas ang mukha ng lalaking maputi at lalong humigpit ang hawak sa buhok ni Nurse Olga. Batang lalaki, bumaba ka dyan. Sigaw nito habang nakatutok ang baril at nakangisi ng nakakatakot. Woo! Umiling nang umiling si Nurse Olga para senadoryasan si Brian Ye na huwag bumaba. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga luha niya. Tumahimik ka. Maniwala ka man o hindi, kaya kung pasabugan ang ulo mo ng isang putok lang. Malakas na sampal ang iginawad ng lalaki sa mukha ni Nurse Olga. Agad namang namula at nagmarka ang palad niya sa maputing pisngi nito. Hinailan niya ulit ang buhok nito at idiniin ang malamig na baril sa tenga. Mga hayop! Sa loob ng sasakyan, kitang-kita ni Brian Ye ang lahat. Nang makita niyang sinampal at inapi si Nurse Olga, biglang namula ang mga mata niya at parang saysabog ang dibdib niya sa matinding galit. Kahit galit na siya kanina pa, iba pa rin kapag nakikita mo mismo ang nangyayari. Sa sandaling iyon, hindi na mapigilan ang nagbabagang apoy sa kanyang puso. Kailangan ko silang patayin. Mahigpit na kumuyam ang mga palad ni Brian Ye at wala nang ibang nanag sa kanya kundi ang matinding kagustuhan na pumatay. Bumaba ka. Nang makitang hindi gumagalaw si Brian Ye, sumigaw ulit ang lalaking maputi at hinigpitin pa ang hawak sa buhok ni Nurse Olga. Bitawan mo siya. Ako ang gusto nyo, nandito na ako, huwag nyo na siyang guluhin. Kahit hindi narinig ni Brian Ye ang sigaw dahil makapal ang salamin at soundproof ang kanyang Mercedes-Benz, kitang-kita naman niya sa galaw at ekspresyon ng mukha ng lalaki kung ano ang ibig nitong sabihin. Hindi na nagatubili pa si Brian Ye. Binuksan niya ang pinto at bumaba. Kahit hindi pa sila magsalita, bababa at bababa rin siya. Dumating siya rito hindi para magtago sa loob ng sasakyan. Kung takot lang siya, hindi na siya pupunta sa lugar na yon. Pagkababa, kalmado siyang hinarap ang lalaki. Itaas mo ang kamay. Lumapit ka dito. Hindi binitawan ng lalaki si Nurse Olga, sa halip ay mas hinigpitin pa ang hawak dito. Woo! Pilit na kumawala si Nurse Olga at mariing umiling kay Brian Ye, pinipilit siyang senadoryasan na huwag lumapit. Alam na alam niya kung ano ang kahihinatnan kung susunod ito.
Siguro itong kamatayan. Kanina pa niya nakita ang 5 armadong lalaki na nakabantay at nakatutok ang baril. Sa sandaling lumapit si Brian Ye, gagawin itong salaginto ng mga bala. Sumunod ka, narinig mo ba ako? Marahas na idiniin ng lalaki ang baril sa ulo ni Nurse Olga. Pagkatapos ay tumingin siya kay Brian Ye ng may matinding diin, batang lalaki, bilasan mo. Konting oras na lang ang ibibigay ko sa'yo. Kapag hindi ka lumapit, papuputukan ko ang ulo ng nobya mo. Tinitigan ni Brian Ye ang lalaki at ang marahas na pagtrato nito kay Nurse Olga. Kumaibot ang gilid ng mata niya at parang may sumabog na apoy sa kanyang dibdib. Gusto niya ngayon ding tagayin ang halimaw na ito at putulin ng piraso-piraso. Pero pinigilan at kinontrol niya ang sarili. Alam niyang sa oras na ito, wala siyang choice kundi sumunod. Hindi niya pwedeng isugal ang buhay ni Nurse Olga. Hindi niya kayang makipagsapalaran. Dahan-dahan niyang itinaas ang parehong kamay at unti-unting humakbang palapit. Tanga ba siya? Bakit ba siya ganito katanga? Baboy ba siya? Hindi ba niya alam na sadya itong patibong? Hindi ba niya alam na dinala siya rito sa gitna ng gabi dahil nakahanda na ang lahat para kitilin ang buhay niya? Habang nakikita si Brian Ye na nakataas ang kamay at dahan daw ang lumalapit, parang dinudurog ang puso ni Nurse Olga at tuluyan nang bumigay ang luha niya na parang rumaragas ang tubig. Sa isip niya, paulit-ulit niyang sinisigawan si Brian Ye na tanga at hanggal. Pero sa kabila noon, sobrang sakit at tibok ng puso niya dahil sa pagmamalasakit nito. Huwag kang mag-alala, lahat ng hirap at luha na dinanas mo, babayaran ko ito ng 10 beses. Nakita ni Brian Ye ang pag-agos ng luha ni Nurse Olga. Akala niya ay dahil lang ito sa takot at pang-aapi, kaya lalong tumibok ang puso niya at nangako sa sarili. Sinusunod ko na ang lahat ng sinabi niyo, pwede niyo na siyang bitawan. Habang papalapit, seryosong sabi ni Brian Ye sa lalaki. Mabuti naman at matalino ka. Tunay kang lalaki, may paninindigan at may tapang. Handgun kita. Kung hindi lang dahil sa trabaho, baka naging magkaibigan pa tayo at mahirapan akong patayin ka. Tiningnan ng lalaking maputi si Brian Ye na lumalapit ng nakataas ang kamay at napangisi ng may kasiyahan. Hindi niyo ba ako gustong patayin? Nandito na ako, kaya bitawan niyo na siya. Itutok niyo na lang sa akin ang baril. Tinutok ni Brian Ye ang sarili sa dibdib habang nakatingin sa kalaban. Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Hindi akalain ng lalaki na ganito katapang si Brian Ye. Sa ganitong sitwasyon, kalmado pa rin ito at kusang inaalok ang sarili. Hindi niya maiwasang mamangha. Immune ba ito sa bala? Biglang pumasok sa isip niya ang kalokohang iyon at napangisi na lang. Immune. Paano mangyayari yun sa panahon ngayon? Puro kwentong kutsero lang yun sa mga pelikula at nobela. Kahit gaano pa kalakas ang katawan, laman at dugo lang din ito. Paano nito pipigilan ang bala na kayang tumagos kahit bakal pa? Kaya kung hindi man ito invulnerable, dalawa lang ang posibleng dahilan, baliw ito, o kaya naman akala niya ay hindi totoo o pampugulat lang ang mga baril nila. Alinman sa dalawa, malalaman din nito ang katotohanan ngayon din. Sana ganyan pa rin siya katapang at kalmado kapag dinapuan na siya ng mga bala. Lumapit ka pa. Lalapit ka pa lalo. Sigaw ulit ng lalaki. Kahit nasa tama na ang distansya at kayang-kaya ng tamaan, gusto pa niyang mas mapalapit ito para sigurado at walang lusot. Woo! Pilit na kumawala ulit si Nurse Olga, gustong-gusto niyang sigawan si Brian Ye na huwag sumunod at huwag nang lumapit pa. Pero wala siyang magawa. Hindi naririnig ni Brian Ye ang boses ng puso niya, o kung naririnig man, pinili nitong huwag pansinin at ituloy ang paglapit. Matapos silipin si Nurse Olga, humakbang ulit si Brian Ye palapit sa kalaban. 30 metro. 20 metro. 19. 18. Lalo at lalong lumalapit. Lalong sumisigla at nasa sabik ang mukha ng lalaking maputi. Ang sunod sonyere naman nito. Mukhang mas madali pa ang misyon na ito kaysa sa inaakala. Batang lalaki, mamatay ka na. Nang nasa wala pang 15 metro na lang ang layo ni Brian Ye, kumilos na ang lalaki. Sumigaw ito ng malakas at mabilis na inilayo ang baril sa noo ni Nurse Olga at itinutok kay Brian Ye sabay hila ng gatilyo. Ano, gusto mo bang barilin kita? E di heto na, natupad ang gusto mo. Ang tapang mo sa mukha ha. Tingnan natin kung mananatili kang matapang kapag tinuhag ka na ng bala. Sa sandaling pagputok ng baril, puno ng kalupitan at saya ang mukha ng lalaki. Nasa isip niya na ang anyo ni Brian Ye na puno ng butas at duguan, at labis siyang nasisiyahan sa ideyang iyon. Mamatay ka na. Sa mismong sandaling hinailan ng lalaking maputi ang gatilyo, sabay-sabay ding pumutok ang mga baril ng 5 armadong lalaking nakabantay at nakahanda na sa magkabilang gilid ng pabrika.
Kung hindi lang dahil sa mahigpit na utos ng boss na hintayin muna ang senyales bago magpaputok, kanina pa sila bumaril. Sa paningin nila, sobrang ingat naman ang leader nila. Basta bumaba lang si Brian Ye at pumasok sa range nila, pwedeng-pwede na barilin. Kahit sa 50 metro, kayang-kaya na. Hindi na kailangan pang makipag-usap ng matagal at magsayang ng oras. Lalo na ang lalaking may balbas, kanina pa siya hindi makapaghintay. Kung hindi pa bumaril ang boss, baka sinuway na niya ang utos at bumaril na siya. Ang gusto lang naman niya ay matapos na agad kay Brian Ye para ma-enjoy na niya ang ganda at hubog ng katawan ni Nurse Olga. Batang lalaki, sumama ka na sa langit ng payapa. Ang babae mo, kami na ang baalang mag-alaga at mag-enjoy para sayo. Sa sandaling pagputok ng baril, puno ng kahalayan at kalokohan ang ngisi sa mukha ng lalaking may balbas. Woo! Nang marinig ang putok ng baril, tila napasigaw sa dalamhati si Nurse Olga at mariing ipinikit ang mga mata. Hindi niya kayang makita na maging salaginto si Brian Ye sa mga bala. Bakit ba kasi ang tanga-tanga mo? Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng malalaking luha sa mga mata ni Nurse Olga. Pero sa mismong sandaling humila ng gatilyo ang lalaking maputi, gumalaw na rin ang katawan ni Brian Ye. Nanlilisik ang mga mata sa matinding galit, mabilis niyang inihampas ang dalawang kamay pasulong habang pilit na tumatalon patagilid. Ting! Sa isang iglap, sunod-sunod na bala ang tumama sa kinatatayuan niya kanina at nagtilian ng kislap at usok. Pero sa parehong sandali, dalawang matulis na bagay na parang kidlat ang tumama ng sabay sa noo at dibdib ng lalaking maputi. Pak! Kasabay ng malinaw na tunog, bumagsak ang katawan ng lalaki. Bago pa man ito dumapa, nanlalaki na ang mga mata at puno ng pagkagulat at hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na mamamatay siya. Hindi niya inakalang ang taong akala niya ay wala ng laban, nakataas ang kamay at susuko na lang, ay may itinatag palang kapangyarihan para gumanti. Ni hindi niya inakalang posible palang tamaan siya mula sa ganoong kalayuan. Hanggang sa bumagsak siya sa semento, doon lang niya naalala, kanina, kahit nakataas ang kamay ni Brian Ye, nakakuyom pala ang mga palad nito. Dahil sa sobrang tuwa at excitement kanina na sumusunod si Brian Ye, hindi niya napansin ang maliit na detalyeng iyon. At ang detalyeng iyon pala ang ikamatay niya. Nagsisisi. Puno ng pagsisisi at inis ang naramdaman ng lalaki, pero huli na ang lahat. Habang bumubulwak ang dugo na parang rumaragas ang ilog, dahan-daang nawala ang huling hininga ng buhay niya. Boss! Hindi inaasahan ng lalaking may balbas at ng iba pa ang nangyari. Nang makitang bumagsak ang leader nila, natigilan sila at hindi makapag-react. Akala nila may nangyari lang, pero nang makitang dumyugo ng sobra ang dibdib at noon nito, doon sila natauhan at napasigaw sa sakit at galit. Ano bang nangyari? Narinig ni Nurse Olga ang sigawan at kakaibang nangyari, kaya dahan-dahan niyang iminulat ang mata at tumingin sa harap. Buhay ba si Brian Ye? Una niyang nakita ang figure ni Brian Ye na nakadapa o nakaluhod sa di kalayuan. Ayos lang siya. Salamat sa Diyos. Nang makita si Brian Ye, parang binuhusan ng malamig na tubig at gumaan ang pakiramdam ni Nurse Olga. Biglang gumaan ang lahat at tuwa ang naramdaman niya. Wala na siyang ibang inisip, basta't buhay si Brian Ye, ayos na ang lahat. Pumatay siya ng boss. Papatayin natin siya. Nang marinig ang sigaw ng lalaking may balbas, natauhan si Nurse Olga. Bigla siyang lumingon sa pwesto kung saan nakatayo kanina ang lalaking maputi. At sa nakita niya, nanigas ang buong katawan niya at hindi makagalaw. Sa harap niya, ang lalaking kanina pa mayabang na may hawak sa kanya at nakatutok ng baril sa ulo niya, ay nakahandusay na ngayon sa sahig. Dumadaloy ang pulang dugo mula sa katawan nito at nagkalat sa paligid. May butas sa noo at kitang-kita ang kung anong laman nito. Arg! Parang umikot ang sikmura ni Nurse Olga at gustong-gusto niyang samuka. Kahit nurse siya at sanay sa ospital, kahit nag-dissect na siya ng katawan noong nag-aaral pa, iba pa rin ang ganitong eksena ng karahasan at duguan. Pero dahil may sapok ang bibig niya, hindi siya makasuka at lalong nahihirapan. Hindi pa siya nakaka-recover nang muling nagpaputok ng baril ang lalaking may balbas. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tumigil. Sunod-sunod at walang humpay ang pagpapaputok niya kay Brian Ye. Patayin natin ang gagang yun. Nagising na rin ang iba pang mga kasama. Puno ng galit ang mga mukha at sabay-sabay na nagpaputok ng baril papunta kay Brian Ye. Mabuti na lang at matino pa ang isip ng mga ito at alam kung sino ang target. Alam nilang ako ang gusto nila, alam nilang sa akin nakatuon ang atensyon nila. Habang mabilis na tumatalon at gumagalaw si Brian Ye para iwas bala, nakahinga siya ng maluwag sa isip. Kanina, sobrang kaba niya. Takot na takot siyang baka magalit ang mga ito at barilin na lang bigla si Nurse Olga.
Kung gagawin nila iyon, wala siyang magagawa. Nasa 20 metro pa man din ang layo niya. Sa layong iyon, imposible niyang maabutin o masalbar agad si Nurse Olga bago pa sila makaputok. Para magawa iyon, kailangan niyang nasa late innate stage na o kaya naman ay nasa transcendental realm pa nga gaya ng sinabi ni Uncle Kang. At sa ngayon, malayo pa siya sa antas na iyon. Kung may mangyaring masama kay Nurse Olga dahil sa kapabayaan niya, habang buhay niyang dadalhin ang bigat at pagsisisi sa puso niya. Habang buhay siyang magdurusa. Itutuloy. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.